welcome sa atong first day sa Novena sa Our Lady of Fatima. So this coming October, makaabot na yun ko ining lugar nga Fatima sa Portugal. Kay na ako'y giapilan nga Marian Pilgrimage. Diin ang mahal nga Birhen nagpakita dito ni ining mao nga lugar. Sa di pa kumuhatag o talk, let me invite you to pray with me as we put ourselves in the holy presence of the Lord, and let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Lady of Fatima, pray for us. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We know that the Blessed Virgin Mary is the most blessed among women. But sad to say, she is also the most criticized woman on earth today. Nga nung nakaingon ko niini, because I was once an enemy of the Catholic Church. I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack and destroy the Catholic Church and her teachings, especially the doctrines about the Blessed Virgin Mary. But by the grace of God, on 2011, diligod na ako malimtan nga mauna ang tuig nga na-converted ko sa simbahan nga Katoliko. Ang mahal na Birhen, isa sa mga subject sa among atake. Pero mahibulong ko nga naman nga ang mahal nga Birhen nga wa manghilabot nga nung hilabtan man namo kaniadto. Nahibaw-an ako kini tungod sa gitawag na proto-evangelium. Diha sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, miingon ng Ginoo, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. So sa dihang ang atong unang ginikanan si Adan o si Eva nahulog sa pagpagkasala, duhaman ang hinungdan sa pagkapukan sa tao, gipahibalusab sa Ginoo nga duha usab ang iyang gamiton sa kaluwasan sa katawhan, ang babae ug ang iyang liwat. So gibutang sa Dios ang panagkaaway diha sa babae ug sa bitin nga moong Satanas ug sa iyang makaliwat. Mo nang sukat nga nakasala ang una natong ginikanan na bahin ang katawhan. Dunay pabor sa babae o sa iyang kaliwat nga mong iyang anak, o doon na po'y ni pabor sa bitin. So ang pangutana, asa man ta ini mo pabor? Kinahanglan mahibalo kita ni ining babae nga gisgutan diha sa Genesis. Dili kini si Eva, nga naman si Eva napuka naman sa bitin. So kining bayhana espesyal, kay kining bayhana apil ang iyang kaliwat, mao ang mudugmok sa ulo ni Satanas. Ang pangutana, kinsa maning bayhana? Sa Galatians chapter 4 verse 4 atong mabasa na in due time God sent forth His Son and born of a woman. So giklaro ni San Pablo
nga ang maong babae mao ang anak. Ang anak sa Dios nga amahan nga gipahimugso diha sa mahal nga Birhen nga Maria. So klaro nga ang maong babae mao ang mahal nga Birhen ug ang iyang kaliwat mao si Kristo. Nganong kinahanglan hisgutan nato ang mahal nga Birhen in the history of salvation? Kay ang pagkahibalo nato sa mahal nga Birhen, ang pag-ila nato kaniya nagdepende kini sa tinuod nato nga pag-ila kang Kristo. Tikno ta, ang saktong pag-ila nato sa mahal nga Birhen naka-anchored kini kung unsa ang atong insakto nga pag-ila kang Kristo. Pananglitan, sa dihang moingon kita nga ang mahal nga Birhen inahan sa Dios kana tungod kay ang iyang anak Dios man. Dili inahan sa Dios ang mahal nga Birhen kun dili Dios si Kristo. Sa ato pa ang pag-ila nimo sa mahal nga Birhen naka-anchored sa insakto nimo nga pagpakaila kang Kristo. Dili nato ilhon si Mama Mary nga rayna kung ang iyang anak dili hari. Kaya nga nung naray naman ang mahal nga Birhen, tungod ka na naka-anchored nga ang iyang anak hari. Kung si Kristo dili hari, sayop ang pagtuo nato nga ang mahal nga Birhen rayna. Si Mama Mary gihatagag titulo nga co-redemptrix. Nga naman, kay si Kristo Redeemer man. Sayop ang co-redemptrix, co-mediatrix, kung si Kristo dili Redeemer. Unsa man ang co-redemptrix? The co-redemptrix does not mean that Mary is equal to the Redeemer. Ato ng klarohon. Because the word co does not mean co-equal. The word co is derived from Latin word means cum. Mao nang inyong mga anak may eskwela, pag maka-honor, hatagan dayon o pasidungog na cum laude. What is cum laude? Cum laude means with honor. So kanang pag-ingon nato nga Mary is co-redemptrix, ang buti pasabot ana that Mary is with the Redeemer. Does not mean that Mary is co-redeemer. Nganong nahimo siyang co-redemptrix? Tungod man na kang Kristo, nga si Kristo gitawag nga Redeemer. Usa sa pinaka-importanteng kamatuoran nga atong masayran makaigsuunang makatoliko, nganong kinahanglan tang mahibalo niini, una, kitang makatoliko dili malalis nga naa na gyud tay pagtuo. Pero kining atong pagtuo kulang kaayo. Kinahanglan gyud nato ni nga ato ning pun-an. Unsa may ipuno sa atong pagtuo? Pun-an nato og unsa? Pun-an nato og letter N. Aron ang atong pagtuo mahimo nga pagtuon. Kay kitang makatoliko, sige ratag sabat-sabat nga wa tay sabot-sabot. Mao nang dili igo nga naa tay pagtuo. Kinahanglan ng atong pagtuo dunay pagtuon. Usa ka importanteng kamatuoran nga atong mahibaluan isip magkatoliko mao kini. Nganong kinahanglan pa man sa Dios ang teenager nga babae sa kaluwasan? Dili ba di ay pwede nga manluluwas
Mudritso na lang gikan sa langit, mutugpa sa kalibutan, ug moingon, ako ang Dios, ako ang muluwas ninyo. Di ba na pwede sa Ginoo? Pwede kaayo because God is omnipotente, God is all-powerful. Mahimo sa Dios ang tanan. Mahimo niya nga gikan sa langit, mukanaog sa kalibutan, nga tibuok tao na. Dili ba mao man nagihimo sa mga anghel during Annunciation? Sa dihang si San Gabriel ni adto didto sa Nazaret, sa lugar sa mahal nga Birhen, nakaabot ko ining Nazaret. Didto gyud sa lugar nga kung diin ang anghel nga si San Gabriel nagpahibaw sa mahal nga Birhen nga manamkon siya sa Ginoo. Ang nakabarog karon dito ang Basilica of the Annunciation. Sa iyang tupad, tuwa po dito ang balay ni San Jose. San Jose di ay o si Mama Miri silingan naman di ay. Maunang ako sa diyang naninyo ko, ang akong giminyoan, ang ako ra kong silingan. Kung sa may beauty ko ng imong minyoan, imong silingan, nakatuman ka sugo sa Ginoo, love your neighbor. Ikaduhang benepisyo nga nindot ng siligan atong minyoan, kay di na gyud ka mabalaka nga ila-ilahon siya. Kay ila naman ka na kay imong silingan, di ba? Palakpakan atong Ginoo. So mahimo ra day unta nga ang mga spirit moapir sa kalibutan nga di na iagi og konsepsyon kon pagmabdos. Kaysa dihang niatubang lagi San Gabriel, wa man to'y pahimugso. Ditso man sila nag-istorya sa mahal gabi nga, Hail, full of grace, the Lord is with you. Wa man to matao. So pwede lagid po unta nga ang Dios nga manluluwas, muanhi sa kalibutan, nga tibuok tao na. Pero ang pangutana maone, nganong dili ka na ang gihimo sa atong manluluwas? Ngano nga sa iyang pagka-Dios, sa iyang pagkagamhanan, miagi pa man siya sa taguangkan sa usa ka teenager sulod sa siyam ka bulan. Mahibalo mo gano? Kinahanglan mahibalo mo. Kinahanglan mahibalo kita sa atong pagtuo. O di ta mahibalo ni ini, kundili ta maminaw sa ingon ni ini, nga abi niyo sa pagtuon sa atong pagtuo. So salamat kayo, Brad Edgar. So ang pangutana maone, ngano man nga ang Diyos magpakatao pa man, ipanangkon pa man sa mahal nga pero maglangan-langan pa man gud siya og siyang kabulan nga moagi sa tiyan sa usa ka teenager nga babae. Ang tubag mo ni sa kaluwasan unsa may importante tubag Hebro 9:22, without the shedding of blood there is no salvation, there is no remission for sins. Kung walay dugo nga ipatulo, walay madawat nga kaluwasan sa katawhan. Aron luwason ang katawhan, kinahanglan nga dunay dugo nga mapatuo o mapaagas. Ang pangutana mauni, kung ang kaluwasan nga ginahanglan og dugo, ang pangutana kinsa may muluwas nato? Tubag ang muluwas mong Dios. Ang pangutana, unsa man ang nature sa Dios? Tubag Juan 4:24, God is Spirit. And what is Spirit? Luke chapter 24 verse 39, Spirit does not have bones, flesh and blood. So kung ang Dios ang muluwas, dayon ang iyang kinaiya espiritu, ang espiritu walay unod, walay dugo, walay bukog,
o ang kaluwasan ng inahanglan og dugo ang pangutana unsaon sa pagluwas sa manluluwas nawa man say dugo. Kinahanglan siya og dugo kay ang kaluwasan ang katubsanan ng inahanglan man og dugo. Wala man si Kristo mo naog gikan sa langit. Niyanhi sa kalibutan nga nagbitbit og isa ka botilyang dugo. Wa yun. Wala siya moanhi sa kalibutan nga nagbitbit og isa ka galon nga dugo kay way blood bank sa langit. Ang pangutana kung ang kaluwasan kinahanglan og dugo, ang pangutana asa man siya, kang kinsa man siya muambit og dugo nga ron gamiton sa pagluwas sa kalibutan. Tubag Hebro 2:14. Kini nga atong pagtulunan sa Katoliko, biblical ni siya. Hebro 2:14 itong sa Biblia sa Biblia. Mo na nga itong mabasa. Hebro 2:14, tungod kay ang mga anak, mga tao man nga nakaambit og dugo og unod sa ilang ginikanan, si Jesus usab sa samang paagi ni ambit ni ini. Ang pangutana, nganong ang Dios nga Espiritu nga muluwas sa kalibutan walay unod og dugo, sa unsang paagi makabaton og dugo kay ang kaluwasan nga ginahanglan og dugo, nakabaton siya dugo kay miambit siya sa dugo sa iyang ginikanan. Ang mahal nga birhen pure yun to nga gikan ang atong Ginoo 100% nga gikan gyud sa mahal nga birhen kay si San Jose ama-ama raman sa Ginoo. Sa ato pa ang unod ug dugo sa mahal sa atong Ginoong Kristo gikan 100% sa mahal nga Birhen nga Maria. Palakpakan atong Ginoo. Mauna nga ang Dios taliwa sa iyang pagka-Dios gikinahanglan gyud niya ang mahal nga Birhen sa kaluwasan. Kay walay kaluwasan nga maangkon ang katawhan kung walay dugo nga mapatulo. So dito may ambit ang manluluwas og dugo sa usa ka babae nga mahal nga birhen. Mao nang kitang magkatoliko nagtuo nga ang mahal nga birhen is Immaculate Conception. Unsa man Immaculate Conception? Dito ko sa Mindanao, nagkanda ko og seminar during open forum, during nangutana Katoliko. Lingon ang Katoliko nga Brad Paul. Kinsa man na Brad Paul si Immaculada Concepcion? Dili ba na ang inahan ni Gabi Concepcion? Immaculada Concepcion, buti pasabot nga ang mahal nga birhen gipanamkon gimabdos ni Santa Ana nga nahigawas sa sala nga panulundon. Nga ang mahal nga birhen wala gyud matapti sa original nga sala o wala siya makahimo og actual sin sa tibuok niyang kinabuhi. Dinhi may reklamo ang laing tinuohan. Dili sila mosugot nga ang mahal nga birhen nahigawa sa sala. Gusto nila nga ang mahal nga birhen ipasakop gyud sa sala. Ang mahal nga birhen ipahigawas. Nganong ipahigawas? Kay siya ang bisel sa Redeemer. Para makasabot mo maonig. Thank you bad Lolo nga imo gitagagi sa kabotilya. Ini nga patol maone ang mahal nga birhen. Ako na ablihan. Pure water. Lami kayo. Limpyo kaayo. Sigurado ko nga limpyo mo nang miinom gyud ko.
So mauni ang mahal nga birhen. Kini nga batol mauni ang atong Ginoo. Pure gyud kayo siya. Limpyo kayo ba? Karon, kung ingno nato nga ang mahal nga birhen dunay mansa sa pagpakasala, kini nga batol butangan ko nig isa ka drop. Isa ka drop, mura bag-ay mo ba isa ka tulo sa imo, pero ang kanang isa ka tulo sa imo gikuha nako sa kanal. Kanal ba? Mukha ko itong tubig sa kanal. Ako na ipatuo din sa pure water. Ang pangutana, unsa may mahitabo? Kining pure na ay 1 drop nga water gikan sa kanal. Makontaminate, di ba? Mao ni ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo is pure God. Dayon manhi man sa kalibutan. Muagi man siya dinhi sa mahal nga birhen. So ako na ihalin, ako na ibutang siya dinhi. Diesel man sa atong Ginoo. Gikan sa langit pure God, ni kanaog sa kalibutan, ni agi dinhi sa sudlanan nga mao ang mahal nga birhen nga nataptan sa gamay nga sala sa protestante ni nga panlantaw. Ang pangutana kining pure water, kung ako na ibutang sa tubig nga naay gamay nga tubig sa kanal, ang pangutana unsa may mahitabo nining pure water nga ibutang dinhi sa vessel nga dunay gamay nga hugaw gikan sa kanal. Ang pangutana mo inom pa kaini di na. Di na ka mo inom ano man. Although pure na siya, niagi man siya dinhi sa vessel nga naay gamay nga kontaminasyon, so bisan ikaw og paimnon ka ini karon dili ka modawat kay naa na nay gamay nga mansa sa pagpakasala. Mao ni ang Kristo sa laing tinuohan. Kay ang ilang Kristo dili sila mosugot nga ipaagi sa Maria nga hinlo. Ang gusto nila nga kanang ilang Ginoong Hesukristo nga pure ipaagi nila sa Maria nga dunay hugaw. Kana sila kung paimno nako ining pure water nga naay gamay nga hugaw, di siguro sila mo inom. Pero nagsangyaw sila karon nga receive Jesus as your personal Savior. Ang ilang gipanghanyag karon nga Hesukristo, kanang Hesukristo nga gikan sa Santa Maria nga giila nila nga hugaw. Ang atong Kristo lahi sa Kristo sa laing tinuohan. Kaya nga naman ka po, naday lain na Kristo. Tubag na asa mabasa. Dinhi sa balang kasulatan, so may giingon dinhi. Naabag Kristo nga lahi, aduna. 2 Corinto 11:4. Kay modawat mandayon kamo, niadto muanha kaninyo, nga magwali og lain na Hesus, nga dili maoy giwali namo. So naaday lain nga Hesus, nga dili ang Hesus nga giwali sa mga apostoles. Ang Hesus sa laing tinuohan miagi sa ilang giila nga hugaw nga Maria. Pero ang Kristo sa Katoliko lahi kay miagi sa usa ka babae nga wala gayod mahugawi o maduhigi sa bisan unsang lama sa pagpakasala. Palakpakan ng Ginoo. So kung kini mao ni si Kristo, hinlo sa unsang paagi magpabilin siyang hinlo kung kining iyang bisel dili masudlan og kontaminasyon.
Kay ang atong Ginoong Kristo miagi man sa hinlo o way tatsa nga Maria, nan ang atong Kristo mao ang Kristo nga tinuod na wala gyud mamansahi sa sala, kay miagi man siya sa wala maduhigi nga buling sa sala. Ang iyang inahan, ang atong inahan, ang Birhen sa Fatima. Palakpakan nato Ginoo. Sumoon na makaigsuonan nga ang atong Hesus lahi sa Hesus sa laing tinuohan. Unsa may prueba nga ang mahal nga Birhen wala gyud matakti og sala. Kaalam ni Solomon 1:4. Ang kaalam dili mosuod sa tao nga naulipon o nahugawan sa sala. Unsa daw? Ang kaalam dili siya pwede nga mosulod sa kalag nga naay sala. Ang pangutan nakin sa manang kaalam. Unang Korinto 1:24, si Kristo ang kaalam sa Dios. Ang kaalam dili na siya musud diha sa naduhigan sa sala. Kung ang mahal nga Birhen dunay lama sa pagpakasala, dili pwede ang Ginoo musud kaniya sulod sa siyam ka bulan, kay dili na mahimo o pwede nga ang kaalam musud sa kalag sa usa ka kasala. Palakpakan nato Ginoo. So giun sa man pag-preserve ang mahal nga Birhen nga dili siya makasala mataptan og original nga sala ang tubag maon eh. Lucas 1:28 kanang salutisyon ni Saint Gabriel niingon siya, maghimaya ka puno sa grasya. Unsa may bud ipasabot ni anang puno sa grasya? Tubag Roma Kapitulo 6 versikulo 14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Unsa gini San Pablo, ang sala dili makagahom kaninyo, kay nailaw man kamo sa grasya. So kung ang tao na ilawom sa grasya, dili gyud pwede nga magdominar kaniya ang sala. Ang mahal nga Birhen na ilawom sa grasya o puno sa grasya. Unsa may kalainan sa nailawom sa grasya o sa puno sa grasya? Ang nailawom sa grasya dili makadominar ang sala. Ang mahal nga Birhen labaw pa nga nailawom sa grasya, ang mahal nga Birhen puno sa grasya nga ang ipasabot ang sala wala nay luna padiha sa iyang kalag. Palakpakan nato Ginoo. Sa kada sa container butangan nimo puno na nimo og for example sa una gagmay pata wa ko may kiluhan, di ba? Ang naa ka niadto unsa man? Gantangan. Kanang gantangan sa bugas, ako nang punon og bugas. Ang pangutana, kung ako nang sudlan og tipase, makasuod pa ba diha sa gantangan? Dili na. Igo na ng kalison. But ipasabot, ang mahal nga Birhen, wala gyud matapti sa sala, kay ang Dios mismo nag-preserve niya nga di siya masulog sala, pinaagi sa pagpuno kaniya sa grasya. Nganong si Kristo sa iyang tawhanong kinabuhi wa magin makasa, ni balumog ngano? Tubag mo ni Juan 1:14, ang pulong nahimong tao o mipuyo uban kanamo puno sa grasya o kamatuoran. Sa pagkahimong tao ni Kristo, nganong wa gyud siya makasa, kay sa iyang pagkatao puno siya sa grasya. Ang mahal nga Birhen nga mao iyang nanay, giun sa Ginoo. Roma 8 o sa may giingon din
kadtong gipili na sa Dios gila iniya nga mahisama sa iyang anak. Versikulo 33, kinsay mga has sa pagsumbong sa piniling katawhan sa Dios nga ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. Sa ato pa ang pinili ng daan sa Dios gila iniya aron mahisama sa iyang anak. Kinsa man ang gipili na sa Dios. Genesis 3:15, ang babae nga iyang gipili nga mahimong inahan sa atong Ginoo gila iniya o gihimo niya sama sa iyang anak. Kung si Kristo puno sa grasya, ang mahal nga birhen puno usab sa grasya. Ngano man ang mahal nga birhen gilain ang daan sa Dios kay mahimo siyang inahan sa atong manunubos. Palakpakan nato Ginoo. Mao na makigsuonan nga ang mahal nga birhen nga Maria wala gyud maptapti og salang orihinal o wala pod siya, exempted pod siya sa actual sin. Kahibalo ba mo kinsay na exempted sa actual sin? Daghan, minilyon. Kung sa man actual sin, kada bang mudako na ka, nahibalo ka na sala, unang Juan 3:4 man. Sala ang pagsupak sa balaod sa Dios. Unsay sala? Kanang supako nimo ang balaod sa Dios mo na actual sin. Kanang mga bata nga nahimugso duha ka adlaw, isa ka semana, isa ka buwan, namatay na, wa gyud na sila makasala og actual sin. Ngano man, wala pa man sila moabot sa age of reason nga kining butanga kung imo ni supakon sala. Sa ato pa, kinsa ang na-exempted sa actual sin, daghan. Di lang mahal nga birhen, ang tanan nga mga bata nga nangamatay sa sayong paniugon, wala gyud na makahimo actual sin. Pero kinsay na-exempted sa salang original, ang mahal nga birhen. Kadto mga bata na tao, bisan matoy actual sin, nga atoy original sin. Munang lahi ang mahal nga birhen, wala siya'y salang original, wala po siya'y sala nga aktual. Dili mo sugot ini ang laing tinuuhan. Gusto gud nila nga ang mahal nga birhen pakasadon. Nahala kung mao ang inyong gusto. Unsa may sa? Unsa may sa? Ang pagsupak sa balaod mao na sa. Karon kananing kamot man mo ng mahal nga birhen pakasadon ang pangutana unsa mang balaora ang gisupak sa mahal nga birhen. Nangawat ba siya? Nakapatay ba siya tao? Wa ba siya modespito siyang parents? Nangapaw ba siya? Mo ko na isa. Sumala pa sa unang Juan 3:4. Ang sala ang pagsupak sa balaod. Kung nakasala lagi naman unsa na diyan gisupak ka balaod? Unsa po may sala? Santiago 4:17. Ang tao nga nahibalo unsa ang maayo o wa siya mabuhat niini, sala na siya. Muna isa ikatulog ham definition sala. Ang pangutana, unsa may nahimo sa mahal nga birhen nga sin o komisyon? Duha klase sala. Sin o kanang komisyon, kanang imong gisupak ang balaod sa Dios, o kanang wa nimo pagbuhat sa angay buhaton. Kung ang mahal nga birhen nakasala, unsa man ang maayong butang nga wa niya mabuhat nga nakasa siya. Mo ning problema nila ang turo kanyo sulban. Mo nang lahi ang atong inahan ang mahal nga birhen. Wala siya nahimo nga sala nga naman espesyal siya. Kay siya mao ang unsa gamiton nga instrumento nga inahan sa Ginoo. Muli po sila ka na inyong Maria, di naman na virgin.
ilagay daw silingan. Why bana, di na makita virgin? Di ba? Nabayaan na, wapay bana, di na virgin. Sapot na kuno ang mahal nga virgin, kaya naibana, di na kuno virgin. Doon na sa kapasal ngayon na Brad Paul. Kung ako pa si Jose, di sa moto ba ang mahal nga virgin bagyon? Kasi ako pa daw si Jose, ako gitong birahan si Maria, kay gwapa. Maayo ra gyud ito, nahitabo nga siya ang mahimong Jose. Kay manyakis maday siya. Mateo 4:19, si Jose usa ka matarong nga tawo. Nahibalo siya nga ang mahal nga birhen esposa sa Espiritu Santo, mo nang wa gyud na hilabti. Mo nang kanang giingon nga igsuon ni Hesus, dili na igsuon niya by blood, iya nang ma-relatives. Kanang mga parente sa kultura sa Mahudiyo, mga igsuon na. Wala gyoy igsuon si Kristo by blood. Mo nang dito sa Juan 19:25-27, sadang si Kristo gilansang sa cross, miingon siya, Son, behold thy mother. Ina si John the Beloved, iyang apostol ba nga, anak, tanawang imong inahan. 27, gidala ni San Juan ang mahal nga birhen sa iyang panimalay. So dito gibilin ni Ginoong Jesucristo ang mahal nga birhen sa poder ni San Juan. Si San Juan o si Mama Mary nag-uban hangtod sa panahon sa Pentecost. Sa dihang ni konsad ang Espiritu Santo, nagnobina ang mahal nga birhen o ang mga apostoles. 120 sila kabuok. Nagnobina sila sa pagkonsad sa Espiritu Santo. Ang pangutana mauni, nganong importante man ang role sa mahal nga birhen sa pagkonsad sa Espiritu Santo panahon sa Pentecost. Nganong kinahanglan man yun nga importante ang presensya ni Mary panahon sa pagkonsad sa Espiritu Santo. Ang tubag mauni, kay ang mahal nga birhen ang unang nakadawat sa Holy Spirit. Kung sa giyon sa Lucas 1:35, konsaran ka sa gahom, konsaran ka sa Espiritu Santo, o ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. Wa gyud nakuhaon ako na. Magpabilin diha kanimo. Siya ang unang nakonsaran sa Holy Spirit o sa dihang miadto siya sa balay sa iagaw nga si Elizabeth sa pagkadungog ni Santa Isabel sa pangumusta sa mga birhen. Lucas 1:41 hangtod sa 43, napuno si Santa Isabel sa Holy Spirit og maingon siya, bulahan ka sa tanang kababain-an o bulahan ang bunga sa imong tiyan. Unsa niya kabukan Santa Isabel? Sadang nakadungog siya sa tingog ni Mama Mary sa iyang pangumusta, napuno siya sa Espiritu Santo. Sa ato pa sa pag-adto ni Santa Maria sa iyang parente nga Santa Isabel, nakadawat ni Santa Isabel sa Espiritu Santo tungod sa mahal na Birhen nga Maria. Mao nang nganong kinahanglan nga tua ang mahal nga birhen sa Pentecost, kay dunay duha ka klaseng espiritu, Espiritu Santo o Espiritu Tonto. Bad spirit and good spirit. Nganong makaingon kita nga nadawat na Holy Spirit sa simbahan, mao gyud ang Holy Spirit nga nadawat sa mahal nga birhen. Kaya ang mahal nga birhen ay misyoran. Siya ang unang nakadawat, siya ang muila-ila kung unsa ning espirituhan miabot. Og niadtong Pentecostes ni konsad ang Espiritu Santo. Grolier, Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost
on the day of the Pentecost. Sadyang nadawat ang simbahang Katoliko ang Espiritu Santo, makasiguro kita na mao kadto ang Espiritu Santo kay tua ang mahal na Birhen kinsa mao ang unang nidawat sa Holy Spirit. Palakpakan nato Ginoo. Mao nang Holy Spirit simbahan sa iyang more than almost 2,000 years. Ang Holy Spirit nga atong ma-experience sa panahon sa praise and worship sa charismatic, mao kana ang samang espiritu nga nadawat sa mahal na Birhen ni adtong nagmabdo siya sa Ginoo. Kay ang simbahan sukad sa Pentecost ni uban ang Holy Spirit ug miingon si Kristo, ang Holy Spirit nga akong pangayoon sa akong amahan makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Mao nang kining simbahan nga Katoliko, ang simbahan nga niya ang mahal nga Birhen, ni asab nagkigduyog ang gahom sa Espiritu Santo. Palakpakan nato Ginoo. As of now, ang simbahang Katoliko mao na naginusarang simbahan nga miila sa inahan sa Ginoo. Kini ang tinuod nga simbahan. Ang simbahan nga adunay relasyon kang Kristo. Ako, last na lang ni may isura kay maundang na ko ha. Nganong makaingon kita nga kining simbahang Katoliko maong simbahan nga naay tinuod nga relasyon ni Kristo. Tungod man sa mahal nga Birhen. Para makasabot mo ano eh. Balikan ako akong asawa ng silingan. Kana akong asawa, panganay na sa ilang pamilya. Naminyo mi akong edad 36 years old. Ang akong asawa 18 years old. So katunga na dahil, no? So kay siya man ang panganay, ang buot ipasabot, ang iyang nanay, ako yung kaedad. Sa uyab pa me, dili ko motawag sa iyang inahan na mama. Kay maulaw ko. Unang-una, wa ko may kasla, ikaduha, sa likwaot, na imo siyang tawgon nga, maura mo mong edad. Pero sa diyang gikasal nga me, nakadawat na me, sa sakramento, sa simbahang Katoliko, mosugot mo kog sa dili, kinahanglan yun, nga tawgon ako ang iyang inahan nga akong mama. Nga naman, tungod ka nga sa among relasyon isip magpiayon. Kanang among relasyon, mauna ang nakaingon nga tawgon yun nako siya nga akong inahan. Dili ba? Kaya kung may relasyon, di ko motawag. So ang relasyon, mao'y nakaingon nga motawag ko niya nga mama. Na ang relasyon, isip inahan, kay siya man ang inahan sa akong asawa. Mo na logic. Karon, Episo Kapitulo 5, 23, 25 sa may giingon, si Kristo mao ang bana, ang simbahan mao ang iyang asawa. Unsa relasyon ni Kristo sa iyang simbahan, daw samag magtiayon. Si Kristo ang bana, ang simbahan na iyang gitugod mong iyang asawa. Anang iyang relasyon. Ang pangutana maun nganong sa tanang simbahan as of now, there are more than 40,000 man-made churches on the face of the earth, nganong Katoliko raman nga simbahan ang muila sa Our Lady of Fatima nga atong mama. Nganong kita raman among liugnay sa maraming atong inahan. Nganong di man makaako bang nga mama po na sa Mary. Ila pa itang sabi, kamu Katoliko, tawag mo sa Maria nga Mama Mary, nari man yung nanay. Ila tang giakyos. Pero ang pangutana mauni, nganong sa tanan nga mga simbahan nga Kristohanon, nganong kita ramang Katoliko ang nag-ila kang Mama Mary nga atong inahan. Ikaw, brother, unsa may tawag nimo, ikaw sister, unsay tawag nimo sa inahan sa imong bana? Mama.
Ang tawag nato sa inahan sa atong bana, mama. Karon, kay ang simbahan o si Kristo daw sama magtiayon. Unsa may tawag sa tinuod nga simbahan nga asawa ni Kristo sa inahan, sa iyang inahan. Mama. Mao nang kitang magkatoliko ang simbahan nga nag-ila sa mahal nga birhen nga atong mama kay si Kristo mao man ang bana niining simbahan na. Kana mga atong relasyon ni Kristo ang nakaingon nga mo recognize ta kang Mary as our mother. Inahan nato ang inahan sa atong bana. Kita man ang asawa, si Kristo man ang bana. So ang atong pag-ila sa inahan ni Kristo, atong inahan. Pero mabalik ko sa pangutan, anong kita naman? Kay isa ramay asawa ni Kristo. Isa rapod kasimbahan ang muila kang mga mili. Kay si Kristo, di yun ang mga bit. Walay karapatan ang makabit. Busa, masabot nato nganong dili sila muila kang miri nga mama kay nganong man dili man sila ang simbahan nga asawa ni Kristo. Bulahan ta nga Katoliko kay kita ang simbahan nga asawa ni Kristo, mao kana nga si Kristo ug kita na relasyon ug tungod niya na muila ta sa iyang inahan nga atong inahan kay kita man ang tinuod nga simbahan nga asawa ni Kristo. Palakpakan natin. Mao na makaigsuonan nga kini nga simbahan ang naay tinuod nga relasyon kang Kristo. Kini ang simbahan ang itukod ni Kristo. Kini nga simbahan na ang mahal nga birhen. Kini akong pitaka ang sod ini ang picture gud sa akong asawa o sa akong mga anak. Alangan magbutang ko ni picture sa mong silingan. Nganong akong picture man sa akong asawa, akong mga anak, kay ako silang kapamilya. Nganong natay picture ni Mama Mary, ako man ang kapamilya, inahan man na sa Ginoo. Ang laing tinuhan kinsa ilang picture, Iglesia ni Cristo, picture ni Felix Manalo, picture ni Iranio Manalo, picture ni Eduardo Manalo. Di na sila magbuta og picture ni Eliseo Soriano. Kalaban man na sila. Kato pong dating doon, ang ilang pong picture si Eliseo Soriano, Daniel Rason. Mo ko nila ma-picture. Kita, kisa may na ang ma-picture nato. Ang mahal na birhen, larawan sa iyang apostoles, larawan sa atong Ginoo nga naman. Kauban man tana si Kristo, si Mama Mary, o ang apostoles. Nga nawa sila larawan ni Kristo, di ba sila kauban? Di na siya magdadagarawan sa di man sa kauban, kontra man sa mahal na birhen. Sa ato pang kalibutan na bahin, doon ay may pabor sa babae o sa iyang anak mo si Kristo, doon ay may pabor dito sa pikasay. Klaro na nga kitang Katoliko, pabor ta sa babae nga naman, kapamilya, kauban nato man siya. Di man kaupit-upit sa di mo kauban. Di man ko ganahan magbutaw picture sa kusilingan, magbutang day kakasap. Di man nakauban din nakapamilya. Ang ibutan na di, ang picture ko sa kasawa, o sa ka na kay mauna akong kapamilya man kitang Katoliko, ang atong larawan, si Kristo, si Mama Mary, ang mga santos, kay mauman na ang kapamilya o kauban sa atong simbahan. Palakpak atong Ginoo. So, medyo taas-taas sa mga gabi, mo katugon na gid mo, no? Di pa mo katugon? Kasi pa mo mga tuog, mayo siguro maghimot ang open forum. Ganahan ko mangutana mo, dayon ako po, dindot po nga, maka-pangutana po mo, sa kalibog na to sa itong pagtuong Katoliko, para kung naay mukatkat sa itong mga balay, laing tinuhan, ang mukatkat, masuod ba? Doon na tayo ikatubag nila. Labi na sa mahal nga Birhen nga Maria. E maone ang usa sa mga object sa ako nang giingon, isa sa mga ginaatake namo kaniadto sa didto pa ko sa lain nga tinuohan. Natao ko nga Jehovah's Witness since birth.
15 ka tuig nga nahimong ministro. But by the grace of God, sa akong 6 years nga pagpamalandong, 6 ka tuig, nag-research ko. Gipangita nako ang tinuod nga simbahan. Hamong simbahan ang nagtukod usa ka Amerikano. Ang pangalan si Charles T.C. Russell. Gitukod sa Amerika niadtong year 1872. Tapos akong gi-research 1870s pabalik sa first century, wala gyud may kauban nga mga saksi. Di may makasaksi. Na may kauban ba na tawag ng apostol? Hindi may katisa. Pero ang Katoliko, year 2024, makatrispak ta sa atong origin. Kay naa may gitawag uninterrupted, unbroken line of successions. Kining atong Santo Papa, doon na siya'y kadugtungan, nagkadina ng mga leadership mo balik yun tangadto kang San Pedro. Nagiingnan ni Kristo, to is Petros et superham Petram, edificabo ecclesia miam et porte inferi, non prevalebon adversus iam. That you are Peter, upon this rock I will build my church. Christ never said, I will build my churches. Singular ang gamit ni Kristo, meaning, usa lang kapundok ang iyang gitukod. O maingon si Jesus, Peter, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you lose on earth will lose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Hatagan ko ikaw og Yahweh. Nganong ang simbahan na gitukod ni Kristo gitagag Yahweh? Sa harian sa langit, unsa may meaning sa Yahweh? Dito sa Manila, nagseminar ni tulo ka adlaw, 15 mi kabuok. Gibutang mi sa usa ka komodisyon nga dunay mga double deck, 15 mi kabuok sa usa ka room. Ang pangutana mauni, kaming 15 kabuok, hatagan mo isa ka sose. Dili, kay usa ra man ang pultahan. Sa ato pa, sa among 15, isaray gitagaan og susi. Human sa seminar, manuroy mi sa Manila. Kaya mga tagaw man ng probinsyano. Karon pag uli namo dito sa among komodisyon, wala man to nagbit-bit og susi. Bisan unsa mi kabuotan, maghuwat gyud mi sa pultahan. Kanos amang tumuabot ang nagdala sa susi? Pag muabot na siya, usa pa may makasuod sa among parto ug makapahuway. Mo nang sa akong pag-uli dito sa pagkatuog nako, na malandong ko duha para makadlong seminar. Ang maayo si himuon ini, amigoho nako ni tagiya sa susi. Pagkasunod nga gabi na pod, ang ako nang gihimo, nag-uban-uban ko sa nagkupot sa susi. Gi-amigo nako ang nagkupot sa susi. Nga naman, kay kung muuban ko niya, sigurado yun na makasuod ko, inig-ulit na mo. Ingon ni ana, ka bililhon ang susi. Pagway susi, yun ka kasuod. Bisan mo pa balay. Bisan imo man ang balay, kung ang susi wala na, di na ka makasuod sa imong balay. Ingon ni ana ka powerful ang susi. Gihatagan ni Kristo ang iyang simbahan og susi nga buti pasabot kining simbahan na mao simbahan nga adunay kasiguruhan nga makapalangit kanato. Ang pangutana, mayon ba si Kristo? Pedro, himuig duplicate, hatagi ang iglesia ni Kristo. Pedro, pagbuhat o duplicate, hatagi ang mga dating daan ni Eliseo Soriano. Hangtod karon, wala sila susi sa harian sa langit, kay ang susi gihatag na ni Kristo sa iyang simbahan. Ni San Pedro ang midawat nga na himuig duplicate,
o kanina pino namatay, iyang giturn over ang susi sa iyang saksison. Kapina sa 260 ka mga Santo Papa ang nagkupot sa susi sa langit. Nga buti pasabot ang tanan nga mga pasahero nagimaneho na Santo Papa padulong sa destinasyon dito sa terminal sa Kaluwasan, makaabot ko dito kay naa ang susi nga makapalangit ka nato, palakpakan nato dito. Unsay buhato nato? Amiguhon nato ang nagkupot sa susi. Si San Pedro namatay, ang iyang lubnganan anaa sa lamisa kung diin ang Santo Papa magmisa dito sa Vatican. O Lord willing, this coming October, iampo ko ninyo na makaabot ko dito sa Vatican. Makaabot ko dito, makatungtong malanta dito sa lubnganan sa atong unang Santo Papa. Palakpakan nato dito. Munang niya ka nato nagkupot sa susi. Munang makatoliko, ayaw biyayang simbahan, nga niya ang kasiguruhan nga makapasod ka nato sa langit. Niya ka nato si San Pedro. Ang salaing tinuhan, ang ila. Ang ato St. Peter nato, St. Peter the Apostle. Kung sa may ila, ang ila St. Peter Plan. Pero ang ato St. Peter the Apostle, the key holder, ang nagkupot sa susi nga mao ang makapahalangit nato. Kining simbahan Katoliko, simbahan kini nga naa ang kasiguruhan nga makapahalangit nato. Gibiyaan nako ang saksi ni Jehova nga naman wa gyud maduplikite si Charles T. Serafin. Unsaon niya nga ang iyang mga sakop mahalangit, nga siya nga nagtukod wala may susi sa harian sa langit. Ngunang himuon sa malayang tinuhan, pauli na kamo sa simbahan nga niya ang susi nga makapahalangit ka nato. Palakpakan nato nito. Ngunang marakatugon naman mo, Pachot. di pa matog, pwede matog bilar ka gabiyon na. Pwede magbuntag. Ha? Kaya ako pwede man ko abot na sa inyo gusto mo magkabuntag, ako gusto ko. Pero naaman tayo time limit, basin batuon ta din he, magatibuag sa kita. Pero sige lang, dili ni ang unang higay nga nakita ta, posible nga mo na sinugar. Ako ganahan yun ko. Nga na tayo mga Bible study group. Bisan ako gusto lang bisan isa na kabuok. Ako ang pinaka-successful nga akong lecture at ibog na akong kinabuhi sa diyang nag-seminar ko usa na kabuok ito sa bukid. Isa na kabuok. Kami mag-conduct may seminar na 300, 200. Pero ang di na akong kalimtan, kadtong niadto ko sa bukid nga isa ka bukaw ng seminar, isa nagpanawa na gud ni. Pero mauto ang pinaka-successful nga seminar nako at ibuk nako ang kinano man. Uman sa among seminar ni sunod man ang akong gistudihan sa akong ministry. Pero kamo di mo non daghan man mo. Ambot ni mo sunod sa inyo sa ako o mag-Bible study dito sa laing lugar. Kato sa misunod gyud siya. Og hanto nang pabilin siyang matinod-anon sa simbahan Katoliko. Tungod kay naninaw gud siya sa mga panudlo ni Kristo sa iyang simbahan. So pwede mo din magkanagtag monthly Bible study, lain nga mga topiko. Manhi ko din sa gabi, Sabado sa gabi ba o Biyernes sa gabi. So willing kong mukandak og mga pagpalawom sa atong pagtuong Katolikano. Mandag hapat ang hibawan. Kining atong hibawan karon, gamay ra gyud ni. Kami karon nag-continue pa mi sa pagtuon. Kami mismo, ma-amaze pa mi kanunay. Nga naay mga butang nga wa na mo mahibaloi sa among pag-study. So, kining pagtuon journey ni walay katapusan ni hangtod nga mamatay ta. Malipayon ta kung kitang magkatoliko nasabtan gyud nato ang pagtuo nga atong gituohan. Again, as I said, di niyang pinakauna, posible, ano ang pinakatapusan, posible nga mo ng unang higayon nga makita-kita ta,
magkanda kita pagpalawom sa atong pagtuo kay Katoliko. Palakpak atong Ginoo. So kanang nakita mo sa kanang salina ni Brad Lolong, Brad Edgar, kanang tindog Brad Lolong ba? Brad Edgar? Kana cute. So may meaning sa cute? Catholic until the end. Sa atubangan, proud to be a Catholic. Nakoy dala diha karon 35 na kabuok mo na akong fundraising sa akong pag-adto sa Roma. So kung gusto mo, kuha lang mo niya human sa atong karon pa mauli ta. So dito ko sa Jinsan, nagsuot ko ana, gisulod-sulod ko sa mga tao, ina ko cute. So kitang Katoliko di ay cute ta. Cute means Catholic until the end. Kung kita magkatoliko mamiya, tali na ta-cute, mahimo na tang mga akyot. Nang ang inyong pagpalit ana, as support na sa akong journey, sa akong Marian pilgrimage dito sa Europe. Madto ko sa kaning Fatima sa Portugal. Makaabot na ko sa lugar sa kanang inyong patron din sa inyong lugar. O iampo ko ninyo. Kay dako gid og blessing nga makaadto ta niini. Pagto na ko hulilan, daghang grasya sa Ginoo miabot nako. Indulgence ang tawag. So, kamo sa gusto mo mato dito? Pagampo mo. Ako mo ko'y trabaho man ko'y sukad atong 2014, wa naman ko manarbaho. Wa na po ko'y livelihood. Totally gyud okay, biyaan. Iko Lord, mo serve na ko nimo Lord. Sa una, 2011, napa ko'y napa ko'y negosyo kamay, manarbaho pa ko, pero pag edad ako 40 anyos, na tao ko 1974, 2014, exactly 40 years, hindi ko Lord, di na ko Lord, manarbaho, di na ko Lord mang negosyo, mo serve ko nimo Lord hantod sa akong katapusan, kapitik sa akong kinabuhi. So, wa na ko sukat ato. Dahil ni atong last year, pato na ko sa Hulilan, Egypt, Israel, o ining Jordan. Wa man ko yung kwarta. Yung si Padre nga, Brad Paul, duha lang kasi mana. Kung sa may mong plano, nako Lord, 2 weeks na bagad Lord. Gusto kong ako mo ato Lord. Wa man ko yung kwarta. Pero Lord, ikaw man yun ang akong provider. Nagtuo ko Lord nga imong ihatag ang desire sa akong kasing-kasing nga makaabot ko dito sa lugar nga akong nabasahan sa Bible para mahingpit akong kalipay. Eh, happy makabasa sa Bible. Lahi rin kung makaabot ka dito. Masinati ini mga mauman ang lugar ng ibasa sa Biblia. So 2 weeks, nahibulong ko nga naigrasyang miabot o nakaabot ko dito sa Hulilan ni adtong miaging tuig. Palakpakan na itong Ginoo. So, why imposible kung mangayot na sa Ginoo? Ihatag na niya kung gikinahanglan na sa atong kinabuhi. So, once again, mayong gabi o ato na sabutan pohon kung kanos ang atong next nga Bible study dinhi sa inyong lugar. Musugot ko ining once imam tos sa gabi. Nga katong mga narbaho kung hindi makatambong, isa ka ka oras. 1 hour lang. Kita gani, mo tanaw tag television, isa ka oras, tanaw tanang way kapuslanan ng mga sa Facebook, pila ka oras. Laboran ning pagpalawom sa itong pagtuong Katoliko. By the way, sa tanang nga wa pa no nakahibalaw sa akong YouTube, na ako YouTube channel, Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. I have more than 67,000 subscribers. And how I wish mahimo mo nga mapuno sa mga subscribers nako sa YouTube. Pato ng Hulilan, hibalo mo kung sa grasyang niabot sa ako. Pato ng Hulilan, April, pagka May until now, monte na kong nagdawat sa YouTube na income. Mauna ang grasya sa Ginoo. Nga ipaambit. So mo na nga indulgence, i-offer na ko, Lord, makaabot ko sa imong lugar na imong natawhan, bisigi ko Ginoo sa akong mga needs. O nang this coming October, wag gid ko mabalaka. Kay once again, ipakita na po sa Ginoo ang iyang pagka-great provider
sa akong kinabuhi. Palakpakan ng Ginoo. Ngayon ko nga, Lord, bisan siguro ng negosyo ko, Lord, narabaho ko, di ko makaanto. Kaya na ko yung makaila, negosyante, na employee, Brad Paul, maayo pa ka, Brad Paul. Kami, ng negosyo mi, nanarabaho, wag yun may kaanto. Pero ako hinungawa, ako yung negosyo. Wa, ako ko, nanarabaho na. Nakaabot ko dito. So, ingon niya na ang milagro sa akong Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. So, maying gabi o ako ihatag kang Brad John ang mga pagpasalamat sa inyong pagtampong sa. Sa mo subscribe dahil ito lang mo sa app sa YouTube, i-type ng Catholic Crusaders CFD Paul San Pablo Alimot mo gawas mo ng green nga logo. No? Tapos tanaw mo. Kini i-upload na, kinahong i-record. Ako na i-upload man ito. Makita nyo. Reviewhan ninyo ni. Para maka-learn mo ba sa atong pagtuong Katoliko. Palakpakan ng Ginoo. Amen.